Shopping mall sa Pilipinas naging lugar na din na pinagdadausan ng banal na misa? Paano ito nangyari sa kabila ng kontradiksyon sa paghihiwalay ng simbahan at konsumerismo? Gandang araw, kasiyasan! Hello mga kasiyasan! Welcome sa episode ng ating series, Social Lens, looking through the sociological lens. Samahan niyo ako mga kasiyasan. Gamit ang lente ng sociology. Gamit ang lente ng sociology. Gamit ang lente ng sociology. Sociological lens. Gamit ang lente ng sosyolohiya. Problemahin natin. Social lens, looking through the sociological lens. Tara, usap tayo! Welcome sa isa na namang episode ng Social Lens na kung saan titingnan natin ang iba't ibang isyong panlipunan gamit ang lente ng sosyolohiya. Bago natin tuluyang simulan ang ating talakayan mga kasiyasat, ito ang mga tanong na ating bibigyang kasagutan sa bidyong ito. Paano nga ba nagkaroon ng mga kapilya sa loob ng mga malls? Saan ba ito nagsimula? Hindi ba ito contradicting sa paghihiwalay ng relihiyon at konsumerismo? Na madalas kinikriticize ng Romanong Katoliko? Tara, pag-usapan natin. Mahalagang alam natin kung saan nga ba ipinagdiriwang ng mga Romanong Katoliko ang banal na misa. Posible ba na ang banal na misa ay idaos sa ibang mga lugar maliban sa simbahan? Gaya na lamang ng mga shopping malls? Ang banal na misa ay madalas na idinadaos sa simbahan. Ngunit sa panahon ngayon, ay umusbong na din ang iba't ibang mga kapilya na kung saan idinadaos na din ang misa. Ano nga ba ang simbahan? Ano ang kapilya? Ito ba ay magkaiba? Sa papaanong paraan? Tara at palalimin pa natin. Madalas ay nagkakaroon ng kalituhan sa kung ano ang simbahan at kapilya. Madalas, ito din ay napag-iisa. Ano nga ba ang simbahan? Ang simbahan ay isang malaki at malawak na building, kumpara sa isang kapilya. Ito din ay pinangungunahan ng isang pari. Ito ay hiwalay na building at dito regular na idinadaos ang iba't ibang religious rites gaya na lamang ng banal na misa. Ano naman ang kapilya? Ang kapilya ay isang maliit na espasyo na nakalaan para sa mga individual na nais magdasal. Ito ay maaaring matagpuan sa iba't ibang sekular na lugar, gaya ng paaralan at shopping malls. At hindi gaya ng simbahan, ang kapilya ay hindi pinamumunuan ng pari. Ang mga pari na nagdadaos ng misa sa kapilya ay pumupunta lamang dito kung kailan may schedule. So, ano ang pinagkaiba ng simbahan at kapilya? Sa madaling salita, ang kapilya ay mas maliit na espasyo at maaaring matagpuan sa mga sekular na lugar gaya na lamang ng shopping malls. Sa kabilang banda naman, ang isang simbahan ay mas malaki, malawak at nakahiwalay sa iba pang establishmento. Isa pa sa pagkakaiba nito ay ang simbahan ay pinangungunahan ng pari. Kung saan naka-assign ang pari sa isang simbahan ay doon rin naninirahan. Samantalang, ang kapilya naman ay binibisita lamang ng isang pari kapag mayroong schedule na misa. At pagkatapos ay babalik na ang pari sa simbahan kung saan ito naka-assign. In this sense, ang mga pinagdadausan ng banal na misa sa mga shopping malls at iba pang sekular na lugar ay tinatawag na kapilya at hindi simbahan. Makikita dito ang pagbabago ng religious setting na kung saan noon idinadaos ang banal na misa sa loob ng simbahan hanggang sa nagkaroon na din ng mga kapilya sa iba't ibang establishmento na maaari ding pagdausan ng misa. Mahalaga ding tandaan na maaaring magdaos ng misa ang isang pari sa simbahan o sa kapilya. Saan nga ba nagsimula ang pagdadaos ng misa sa kapilya na nasa loob ng mga shopping malls? Tara, balikan natin. Kaunting throwback muna tayo. Kung ating babalikan, ang pagdadaos ng banal na misa sa mga lugar kung saan nagtatagpo ang mamimili
ay nagre-reflect sa mga pangyayari sa nakaraan, na kung saan si Jesus mismo ay nagbabahagi ng mga salita ng Diyos sa tinatawag na marketplace. Ang pagbabahagi ni Jesus ng salita at turo ng Diyos sa pamilihan ay nagpapakita lamang kung paano naghahalo ang relihiyon at konsumerismo. Ang teknik na ito, kung ibabase natin sa panahon ni Jesus, ay naging epektibo dahil naipalaganap ito sa maraming tao. Dagdag pa dito, kung ating matatandaan, ayon sa mga Katoliko, isa sa mga turo ni Jesus na matatagpuan sa Biblia, specifically sa Mark chapter 16 verses 15 to 16, ay nagsasabing, "And he said to them, Go into all the world and preach the gospel to every creature. He who believes and is baptized will be saved, but he who does not believe will be condemned." Ang verse na ito ay nagpapakita kung paano pinamahagi ni Jesus ang salita ng Diyos. Hindi niya inatasan ang mga hindi naniniwala na pumunta sa simbahan. Ang nais niya ay ang mga naniniwala ang lumapit sa mga hindi naniniwala upang ipamahagi ang kanyang mga turo. Ang turong ito ay maaaninag sa kasalukuyang panahon na kung saan mayroon na ding space na inilalaan para sa relihiyon, maging ito man ay lugar ng pamilihan. Sa Biblia ng mga Romanong Katoliko, mapapansin din na si Jesus ay palipat-lipat ng lugar kung saan siya nagbabahagi ng mga salita ng Diyos. At hindi lang nanatili sa sinagoga na lugar kung saan idinadaos ng mga Jewish ang aktibidad pang-simbahan. Sa kasalukuyang konteksto, ang ganitong setup ay pinahintulutan ng Arsobispo ng Maynila upang ma-accommodate ang mga mamimili, magsasaka at mga taong nakatira sa rural areas na lumuluwas upang mamili. Sa ganitong paraan ay makaka-attend pa rin sila sa banal na misa dahil mayroon na ding chapels na matatagpuan sa commercial space. Ayon kay Father Rufino Sescon na miyembro ng Local Organizing Committee sa pagbisita ng Santo Papa Francisco, "We must go where our people are. Gone are the days we just have to wait for our people to go to our parish churches. God is everywhere. It was Jesus who went to the marketplace to preach the good news of salvation." Malinaw sa statement na ito na gustong gayahin ni Father Sescon kung papaano ang paraan ng pagbabahagi ni Jesus ng salita ng Diyos. That is to go where the people are. Ang mga shopping malls bilang isang lugar na dinadayo at pinupuntahan ng maraming tao ay naging isang perpektong lugar upang ibahagi ang salita ng Diyos. Isa pang halimbawa ay kung paanong binigyang diin ng Arsobispo ng Maynila na si Jose F. Cardinal Advincula ang role ng tinawag niyang mall chapels. Sinabi ni Archbishop Cardinal Advincula na ang mall ay nagfa-function bilang lived at physical space na nagdudugtong sa flock o mga tao at simbahan. Gaya ni Father Sescon, si Archbishop Cardinal Advincula ay ina-apply din ang paraan ng pagbabahagi ni Jesus ng mga salita ng Diyos, which is again, to go where the people are. Ang mga pari ay nagsisilbing mediator sa pagitan ng tao at ng Diyos. Sinasabi sa Matthew chapter 28 verses 19 to 20, "Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always, to the very end of age." Ito ay nagpapakita kung ano ang binibigay na misyon ng Diyos sa kanyang mga tagasunod o disipulo, by which they are compelled to do. Misyon ng mga ito na pumunta kung saan ang mga tao.
ibahagi ang salita ng Diyos at mapadami ang followers at believers. Ang paglalagay ng mga chapels sa loob ng shopping malls kung saan naghahalo-halo ang iba't ibang uri ng tao ay magandang lugar para idaos ang banal na misa. Dahil mas marami ang makakarinig ng salita ng Diyos at sa ganoong paraan ay nagagawa ng mga pari ang kanilang misyon. Ayon sa article ng ABS-CBN, matitrace back ang mall worship sa pamilya ni Henry C., ang nagmamay-ari ng SM Malls. Ito ay sinasabing nagsimula noong ang mga misa ay idinadaos lamang sa mga lobby ng sinasabing mall tuwing araw ng linggo. Ang araw ng linggo ay mahalaga para sa mga Katoliko. Bakit nga ba? Ang araw ng linggo para sa mga Katoliko ay itinuturing na araw ng pagpapahinga at araw na dapat inilalaan para sa Panginoon. Sa makatuwid, ito ay kabilang sa kanilang 10 Commandments o 10 utos ng Diyos to remember to keep holy the Sabbath day. Ang pagkakaroon ng misa sa loob ng lobby ng SM Malls ay nagkaroon ng functions para sa mga nagtatrabaho dito. Dahil natutupad nila ang kanilang tungkulin tuwing araw ng linggo kahit na sila ay may trabaho. Going back to the story, ang asawa ni Henry C. na si Felicidad ay isang debotong Katoliko at siya ang sinasabing nagpasimula ng mga chapels sa loob ng kanilang malls. Ayon din sa kanilang anak na si Teresita C. Coson, itinayo ang mga chapel sa loob ng kanilang malls upang matulungan ang kanilang mga customers at hindi para maka-attract ng mga tao. It is a convenient service for the family who gets together on Sunday. The masses provide the spiritual aspect of the modern lifestyle. Wika ni C. Coson. Sa kabila ng statement na ito, hindi pa din maitatanggi na mayroong economic gains na nakukuha ang mga kapitalista sa pagtatayo ng chapel sa loob ng mga malls, considering kung gaano kalakas ang relihiyon bilang isang social institution sa bansang Pilipinas. Kahit si Emil Durkheim, na isa sa mga founding fathers ng sosyolohiya, ay nagsasabing ang relihiyon ang nagbubuklod sa isang society. Itinuturo nito ang tama at mali at pinagbubuklod nito ang mga tao dahil sa kanilang pare-parehong paniniwala, moral, ideya at iba pa na nagre-resulta sa pagkakaroon ng collective consciousness. Sa Roman Catholicism, naniniwala sila na ang araw ng linggo ay dapat iniaalay para sa Diyos dahil ito ay nakasulat sa 10 Commandments. Ang 10 utos ng Diyos ay nagbabawal din ng mga krimen gaya ng pagpatay at pakikiapid, habang nagtatatag ng mga guidelines sa pagsamba. Para sa mga Katoliko, kailangan sundin ang 10 Commandments upang makatanggap ng gantimpala sa kabilang buhay. At yon ay ang mapunta sa langit. Nauobliga silang dumalo sa kanilang mga aktibidad tuwing linggo upang makakuha ng gantimpala sa kabilang buhay. Ang pagkakaroon ng utos na remember to keep holy the Sabbath day at pagkakaroon ng mga chapel sa loob ng isang mall ay nagbibigay ng benepisyo sa parehong kapitalista at sa mga church-goers. Ngunit sa paanong paraan? Kung ating aalalahanin, ang paraan ng pag-a-advertise ng SM Malls sa pamamagitan ng paggamit ng phrase na We've got it all for you. ay nagpapakita din kung papaano nila nahihikayat ang mga potential na customers, lalo na ngayon na laganap ang ideya ng consumerismo sa society. Ang phrase na ginamit ng SM Malls para sa kanilang advertisement ay nakakapag-attract ng customers dahil sinasabi nito na nasa kanila na ang lahat. If we will see to it, nasa kanila na nga talaga ang lahat. From different food stalls and fast food chains to clothing, hardwares, home essentials and accessories, school supplies, pharmacies,
grocery stores, and now, even having chapels inside their shopping malls. Ang advertisements ay nakaka-attract ng mga tao at mamimili. Dagdag pa dito, ang pagkakaroon ng iba't ibang produkto at serbisyo na available para sa mga tao at paglalagay ng chapel sa loob ng shopping malls nang sa gayon ay matupad pa din ng mga taong namamasyal ang kanilang obligasyon ay magbibigay ng daan sa pagpunta ng mga tao at mamimili sa mga malls na nag-aalok ng ganito. Ito ay nakakapag-ambag sa economic gains ng kapitalista. Mayroon bang benepisyo ang pagtatayo ng chapel sa loob ng shopping malls? Sino ang nagbebenepisyo dito? Pag-usapan natin. Ang mga grupong nagbebenepisyo sa pagtatayo ng chapel sa loob ng mga malls at pagdadaos ng misa dito ay ang Katolikong simbahan, churchgoers, at pati na din ang mga mall owners. Sa papaanong paraan? Una, ang Katolikong simbahan. Iilan din ang benepisyong ibinigay nito sa kanila. Gaya na lamang halimbawa na hindi na nila kailangan magbayad ng mga bills tulad ng kuryente dahil ito ay sinasagot ng may-ari ng malls. The mall management pays for everything. The altar, the pews, the maintenance, the janitors, the air conditioning. We can use all the money from our collections here for catechism. Wika ni Father Reynaldo Reyes sa AFP. Dagdag pa dito, habang libre sila sa mga bayarin at may kakayahan ng ibahagi ang nakolektang pera sa mga nangangailangan, ay nagagampanan din nila ang misyon na ibahagi ang salita ng Diyos sa iba at sa pamamagitan ng mall chapels ay naibabahagi nila ang mga ito sa mas marami pang tao. Para din sa Apostolic Nuncio ng Pilipinas na si Archbishop Charles John Brown, mahalaga ang pagkakaroon ng chapel sa loob ng malls dahil napapalapit lalo ang simbahan sa mga tao at miyembro nito. Ayon sa kanya, the idea of mall chapels here in the Archdiocese of Manila is a beautiful situation of pastoral dynamism. The church is really going forth, going out. Ang simbahan, partikular na ang mall chapels, ay gustong maging channel ng komunidad. Ang pastoral dynamism na sinasabi ni Archbishop Brown ay ang pagyakap ng simbahan sa pagbabago na nagreresulta sa paglaki nito. Makikitang mayroong pagbabago sa lugar kung saan idinadaos ang misa na kung saan noon ay isinasagawa lamang sa simbahan. Ngunit ngayon, ito ay matatagpuan na kahit saan dahil sa pagkakaroon ng mga kapilya sa iba't ibang lugar. Ang pagbabagong ito, ayon kay Archbishop Brown, ay nakakapag-contribute sa paglaki ng relihiyon. Maliban sa simbahang Katolika, may benepisyo din ang pagkakaroon ng chapel sa loob ng malls at pagdadaos ng banal na misa dito sa mga pumupunta sa simbahan at mga mananampalataya. Sa papaanong paraan? Para naman sa mga pumupunta sa simbahan o mananampalataya, may benepisyo ito sa kanila dahil nagbibigay ito ng kaginhawaan at convenience. Nagustuhan din ito ni Father Villanueva. Dagdag pa niya, after the Mass, you can eat anywhere and go to movies. Nagbigay ng mas komportabling lugar ang mall chapels sa mga pumupunta dito upang magdasal o hindi kaya ay bumisita. Ayon kay Editha Ramos, isang retired government employee na madalas magsimba sa mga mall chapels, ito daw ay air-conditioned, malinis at maayos. Hindi gaya ng mga lumang simbahan na mainit at maalikabok. Kung ikukumpara naman sa tradisyonal na simbahan, hindi hamak na mas komportable ang mall chapels dahil ito ay air-conditioned at palaging na-maintain ang kalinisan dahil mayroong janitors na palaging naglilinis dito. Mas kakaunti din ang taong nagsisimba sa mall chapels kaya hindi na kinakailangang makipagsiksikan na kung ikukumpara sa simbahan na madalas ay puno at nakatayo na lamang ang iba,
gaya ng madalas na sitwasyon sa Quiapo Church. Ito din ay convenient para sa kanila dahil maaaring bago o pagkatapos ng mga tao mag-ikot-ikot ay makakadaan pa sila sa kapilya upang magdasal o kahit bumisita man lang dahil ito ay nasa iisang building lang naman. Isa din sa mga nagbebenepisyo sa pagkakaroon ng chapel sa loob ng malls ay ang mga nagmamay-ari mismo ng malls. Sa papaanong paraan? Ayon kay Tan, I think the reason mall owners invite and open the malls for Eucharistic celebrations is because it is a crowd drawer. With regards to the benefits na nakukuha ng simbahan at ng mga nagmamay-ari ng malls sa pagdadaos ng banal na misa sa mga mall chapels. Nakakainganyo ng mga posibleng customers at ibang tao ang pagtatayo ng chapel sa loob ng mga malls. Since hindi na lamang serbisyo, produkto at entertainment ang meron dito. Dahil maging ang lugar kung saan pwede manalangin ay ino-offer na din ng mga malls at nakakahikayat ito ng iba pang customers dahil nasa iisang establishmento na lang ang lahat ng kailangan nila. Ayon kay John Ong na isang Chief Financial Officer ng SM Prime, bilang isang modernong lugar, ang mall ay isang pamilihan at nagbibigay aliw at kailangan din na tinatagpo nito ang majority ng pangangailangan ng mga mamimili. At kasama sa mga kailangan ng mamimili na dapat nilang ibigay ay ang lugar kung saan pwede manalangin. Ipinapakita sa statement na ito ang kaalaman ng mga kapitalista. Alam nila kung gaano kalakas ang relihiyon lalo sa bansang Pilipinas. At ang pagtatayo ng chapel sa loob ng mga malls ay hindi lamang para sa convenience ng mga customers, kundi para din dagdag kita na maibibigay nito sa kanila. Ibinibigay nila sa tao ang mga kailangan nito. At sa pamamagitan nito ay nagagawan din nila ng paraan upang kumonsumo ng kanilang produkto ang mga tao. Gaya halimbawa, pagkatapos ng banal na misa, dahil available ang iba't ibang kainan at nasa iisang establishmento lang ito, ay bibili ang mga tao dito. At sa ganitong paraan, ay kumikita ang mall owners. Ano-ano ba ang religious practices na karaniwang ginagawa? Sa isang relihiyon, may religious practices na ginagawa para kumonekta sa Diyos o para magpakita ng debosyon. Ang Katolisismo, bilang halimbawa, ay may prayer o pagdadasal at worship o pagsamba. Ang una ay tumutukoy sa komunikasyon sa Diyos, habang ang huli naman ay ang pagpapakita ng pagmamahal sa Diyos at pag-honor sa Kanya. Ang pagdarasal ay pwedeng gawin ng mag-isa at kahit saan man niya maisipan. Di gaya ng pagsamba na kadalasan ay pangmaramihang aktibidad. May sinusunod na hakbang o ritual at minsan ay kailangan din ng gabay ng pari. Ang traditional church at mall chapel ay mga common places lamang kung saan ginaganap ang pagdarasal at pagsamba. Balikan naman natin ang dalawang mahalagang punto sa pinagkaibahan ng traditional church at mall chapel. In terms of convenience, madaling makapag-bonding at makapag-shopping ang pamilya pagkatapos ng misa dahil maraming nakapalibot na stores. In terms of modernity, higit na mas modernized at technologically advanced ang kagamitan, pasilidad, at infrastruktura ng mall chapel kumpara sa mga traditional church. Nabanggit na rin naman ang pag-shopping, talakayin na rin natin ang malapit na konsepto rito, ang consumerism. Identify ni Lace ang consumerism bilang idea tungkol sa pagbili ng mga consumable goods at material na bagay bilang mahalagang kondisyon para sa kasiyahan at well-being ng tao. Nangangahulugan din ito na ang mas malalang pagkonsumo ng mga produkto at serbisyo ay isang kanais-nais na layunin. Ang simbahang Katoliko ay matagal nang tumututol sa consumerism. Ngunit,
Hinahayaan pa rin nila ang pagkakaroon ng chapel sa loob ng mall, kung saan mas natutukso ang tao na bumili ng anumang naisin nila. Di ba, ang ironic naman? Pero para sa simbahang Katoliko, ito ay pag-a-adapt sa modernong mundo. Ang mga mall, ang lugar kung saan gumagala ang mga tao para gugulin ang libreng oras nila at mamili ng mga kailangan. Kumbaga, ito ang katumbas ng market sa panahon ni Jesus. Ang ideya ng simbahan ay isabuhay ang mga akto ni Jesus. Gaya nga ng to go where the people are. Naging daan ang paglagay ng chapel sa mall para magturo sa isang modernisadong madla. Ano-ano nga ba ang rason sa pagtutol nila? Tara, isa-isahin natin. Una, nagiging alipin ang tao ng kanilang pag-aari at ng madaliang kaligayahan na walang ibang layunin kundi ang pagdoble o patuloy na pagpapalit ng mga bagay sa pag-iisip na may better pa ito. Pangalawa, nagiging definisyon ng pagkatao ang bilang ng pag-aari nila. Nagpo-promote ito ng individualistic at makasariling mentalidad na humahad lang sa tao para makita ang duty na kumalinga para sa iba. Pangatlo, ang throwaway culture na naka-attach sa consumerism ay nagiging daan sa over-exploitation ng natural resources at dumadagdag sa pagkasira ng kalikasan. Nagkakaroon ito ng negatibong epekto sa mahihirap o mahihilang sektor. Hindi ito akma para sa ideya ng Eucharistic life ng simbahang Katoliko, kung saan ang tao ay dapat mamuhay ng kontento at mapagpasalamat sa kung ano ang mayroon siya. Ngunit, hindi totally ganito ang takbo ng lipunan. Narito ang ilang sociological takes tungkol sa consumerism. Una, ang tao ay kumukonsumo ng mga bagay-bagay at serbisyo para sa kanilang personal at social na pagkakakilanlan. Ang una ay ukol sa pagpapaunlad ng self-identity, pagbili ng mga bagay na aangkop sa kanilang personalidad at maglalarawan sa kanila bilang individual. Ang huli naman ay tungkol sa social pressure na mag-fit sa isang grupo para ma-feel na nabibilang ka at di ka naiiwan. Kailangan magkaroon ng parehong mga gamit gaya ng damit. Halimbawa natin ang pagkakaroon ng church outfits o ang mga not so revealing fit na dapat isuot kung ayaw mo mahusgahan. Isa pa, sabi ng capitalist society, ang tao ay dapat magtrabaho ng 6 na araw sa isang linggo para kumita ng mas malaki, na nag-iiwan na lamang sa kanila ng isang araw para gugulin sa sarili at sa iba. Sa ganitong sitwasyon, ang pagkonsumo ng nagiging reward para sa mag-iting trabaho, ito ang kapanganakan ng work and spend cycle. Kumikita ang tao para mabili ang mga bagay na gusto at kailangan. Ang huling punto na maaaring magdagdag ng kahulugan sa talakayang ito ay ang nilikha ng sociologist na si George Ritzer, ang terminong Cathedral of Consumptions, na tumutukoy sa pisikal na disenyo ng mga lugar ng pagkonsumo. Ang komersyal na display na iyon ay dapat na umaakit sa mga customer. Ito ay nagpapaliwanag kung bakit ang mga mall goers, kabilang ang mga nagsisimba sa chapel sa loob nito, ay nauudyukan na bumili. Hindi alintana kung ang simbahang Katoliko ay sumasalungat sa ganitong pamumuhay. Ang mga tao ay nabibighani sa kung ano ang bago, naiiba, nakakaaliw at moderno. Ang cathedral ay nagsilbi sa layunin nito dito na i-distract ang isang individual mula sa rationality at calculability ng kanilang mga desisyon. Sa parteng ito,
Ipasok naman natin ngayon ang usapin tungkol sa globalisasyon. Ayon kay Aguilar at Linasis, ang globalization ay complex at all-encompassing phenomenon na malubhang bumabago sa mga anggulo ng human existence. Kabilang rin ang mabilis at malawakang pagbabago sa maraming area, kasama ang politika, ekonomiya, teknolohiya at kultura, lalo na sa relihiyon. Kalakip ng globalisasyon ang rapid establishment of interactions at interdependencies sa pagitan ng mga lipunan na nakakaimpluwensya sa pang-araw-araw na gawain sa buong mundo. More precisely, naaapektuhan nito ang mga pattern ng pangkonsumo sa buong mundo at ang kultura ng labis na consumerism. Tulad ng ipinakita sa malawakang paglaki ng mga mall bilang mga komersyal na espasyo. Ang mga mall na ito ay nagsiserve sa expectations ng mga mamimili sa pamamagitan ng pagtupad sa mga umiiral na pangangailangan at paglikha ng new desires. Sa ganyan nagpatuloy ang cycle ng consumerism. Sa esensya, ang mga mall ay gumaganap sa isang mahalagang papel sa pagpapanatili at pagpapahaba ng siklo ng pag-uugali ng mga mamimili. Iginiit ni Aguilar at Linasis na ang relihiyon ay sumasaklaw ng higit pa sa abstract na sistema ng paniniwala sa Pilipinas. Binubuo ito ng isang hanay ng mga karanasan, mga ritual, mga seremonya, mga ideya, at mga pagpapahalaga na nagpapatibay ng pagpapatuloy komunal na pagkakaisa at moral na patnubay sa buhay ng mga individual. Ang mga argumento ay maaaring ikategorya sa dalawang pangunahing pananaw. Una, ang paniniwala na ang pagiging relihiyoso ay nababawasan ay kadalasang iniuugnay sa mga epekto ng globalisasyon. Pangalawa, ang paniniwala na ang pagiging relihiyoso ay hindi bumababa, ngunit sa halip ay nagsasagawa ng isang pagbabago na mas nagpapakita bilang personal expressions sa halip na isang collective phenomenon. Bukod dito, ang mga natuklasan ng pag-aaral ay nagpapahiwatig na ang pagiging relihiyoso ay higit pa sa pagpili ng isang lugar ng pagsamba. Ang desisyong ito ay malapit na nauugnay sa kung paano ipinahayag ng mga individual ang kanilang pagiging relihiyoso at binigyang kahulugan ang kanilang espiritualidad. Bilang suporta sa second claim sa nabanggit na pag-aaral, sina Parsons at Bella ay nagbigay ng magkasalungat na pananaw sa paniniwala na ang relihiyon ay lumiliit o ang mga individual ay lumilipat mula sa teismo patungo sa ateismo. Idiniin nila na ang sekularisasyon ay hindi nangangahulugan ng pangkalahatang pagkawala ng pananampalataya, ngunit sa halip ay isang pagbabawas ng traditional religious practices na kanilang nakikita bilang isang natural na bahagi ng espiritual na pag-unlad. Iginiit nila na ang relihiyon ay hindi bumababa, ngunit sa halip ay sumasailalim sa pagbagay sa magkakaibang mga manifestasyon. Iminumungkahi nila na ang mga pagpapahayag ng relihiyosong debosyon ay nagbabago upang iayon sa kontemporaryong mundo at nagsasaayos upang matiyak ang kanilang patuloy na pag-iral sa loob ng balangkas ng modernidad. Iminumungkahi nila na ang pagpapahayag ng relihiyosong debosyon ay nagbabago upang iayon sa kontemporaryong mundo at nagsasaayos upang matiyak ang kanilang patuloy na pag-iral sa loob ng balangkas ng modernidad. Isang article ni Nainas and Pesci ay nagsasabi na ang pag-usbong ng modernidad at ng mga kasunod na yugto nito ay hindi lamang nagresulta sa pagbaba ng mga paniniwala at aktibidad sa relihiyon, ngunit pinadali din ang pag-unlad ng relihiyon mismo. Samantala,
Ang mga tradisyonal na ritual ay sumasailalim sa mga pagbabago, nagpapailalim sa reinterpretasyon o bagong likha. Ang mga bago at malalim na sagradong pagtatagpo ay lumilitaw sa modernong lipunan na maaaring hindi direktang nauugnay sa mga konbensyonal na pananaw sa relihiyon. Ang pagbibigay diin sa mga individual na pagpipilian sa kontemporaryong buhay ay makabuluhang nakakaapekto sa komunidad at sa pangunawa at paggamit ng mga espasyo. Dahil dito, ang panahong ito ay nagdadala na rin ng mga lugar at aktibidad na nagpapalabo o bumabago sa traditional boundaries sa pagitan ng sacred at ng profane. Ito ay kapag ang intersection ng espiritual at commercial ay nangyayari. Ang isang banggaan ng magkaibang mga variable ay nangyayari kapag ang mga sagradong lugar, tulad ng mga lugar pangsamba, ay inilalagay sa loob ng mga komersyal na konteksto, tulad ng mga shopping mall. Habang ang pagiging relihiyoso ay lalong nakatuon sa individualismo, ito ay nagiging isang personal na desisyon o kasanayan para sa mga individual. Ang mga individual ay mayroon na ngayong otonomiya na pumili kung saan at kung paano nila isasagawa ang kanilang mga paniniwalang panrelihiyon. Sa kontemporaryong panahon, ang pagsamba ay hindi na nakakulong lamang sa konbensyonal na kapaligiran ng simbahan. Lumawak ito upang isama ang mga modernong pag-unlad tulad ng kapilya na matatagpuan sa loob ng mga shopping mall na nagpapahintulot sa mga individual na makisali sa mga gawaing pangrelihiyon sa mga hindi tradisyonal na setting. Ilagay naman natin ngayon sa konteksto ng Pilipinas. Ayon sa data na nakalap ng Philippine Statistics Authority o PSA noong taong 2020, ay mayroong total na 108,667,043 ang household population sa Pilipinas. 85,645,362 ang mga individual na ini-identify ang kanilang sarili bilang mga Romanong Katoliko, na kung saan ito ay 78.8% ng populasyon. 6,981,710 ang mga individual na sinabing sila ay parte ng relihiyon ng Islam, na 6.4% ng populasyon. While ang Iglesia ni Cristo ay mayroong 2,806,524 followers, na 2.6% naman ng populasyon. Nasa top 10 naman ng religious affiliations noong 2020 ang Seventh-day Adventist at Aglipay, na 0.8% naman ng populasyon. Ang Iglesia Filipina Independiente ay nirerepresenta ng 0.6%, habang ang Bible Baptist Church ay mayroong 0.5%. Ang United Church of Christ sa Pilipinas, Jehovah's Witness at ang Church of Christ ay 0.4% ng populasyon. Ang mga data na ito mula sa Philippine Statistics Authority o PSA ay nagpapakita lamang na ang mga Pilipino ay may malaking hilig pagdating sa paniniwalang pangrelihiyon. Ang naunang naipresentang data ay sinusuportahan naman ng survey na isinagawa ng International Social Survey Program noong 1998 sa 30 bansa. Ang Pilipinas ay nasa rank 1 na mayroong 90% sa persistence of belief in God. 95% naman ang naniniwala sa langit at 84% ang naniniwala sa impyerno. Pagdating naman sa lakas ng pananampalataya sa Diyos, ay nasa pangalawang rank ang Pilipinas na mayroong rate na 79% na lalampasan lamang ng Chile. Ang mga figures na ito ay nagpapakita lamang kung paano umuunlad ang relihiyon sa Pilipinas, na nakikita din dahil sa patuloy na pagdami ng simbahan, kapilya
at iba pang gusali na may kinalaman sa relihiyon. Kasama na dito ang mga kapilya na matatagpuan sa loob ng iba't ibang malls. Sa Pilipinas, na kung saan matatagpuan ang daan-daang shopping malls sa iba't ibang rehiyon, marami dito ay mayroon na ding kapilya kung saan idinadaos ang banal na misa. Ayon kay Mircea Eliade na isang philosopher, ang konsepto ng hierophanies ay nagpapakita kung paanong ang isang espasyo ay nahahaluan ng sagradong presensya na nagpapakita din ng manifestasyon ng mataas na nilalang o higher beings. Kapag ito ay nangyari, ang isang lugar ay nagiging sagrado at pinaniniwalaang nagbibigay ng koneksyon sa isang banal na nilalang. Ayon din kay Eliade, na maaaring sadyain ng mga individual na gawing sagrado ang isang profane o normal na espasyo. Sa pamamagitan nito ay maisasagawa nila ang mga aktibidad na pangrelihiyon gaya na lamang ng pagdarasal. Ang paniniwala niya ay nagbibigay diin sa kung papaanong ang mga intentional na kilos ng mga tao sa paggawa ng mga banal na lugar ay nagpapahintulot sa mga dating ordinaryong lugar na maging isang sagrado at magkaroon ng espiritual na pagpapahalaga. Ang ideya na naunang naipresenta ay maaaring ikonekta sa pag-aaral ni Emil Durkheim na isang sosyolohista. Inaral ni Durkheim ang pinagmula ng primitive at ng modernong paniniwalang pangrelihiyon at nakasentro ang pag-aaral niya sa Arunta tribe na matatagpuan sa Australia, na isa ding itinuturing na primitive religion. Sa kanyang pag-iimbestiga ay natuklasan niyang mayroong pagkakaiba sa pagitan ng sagrado at ordinaryong bagay o profane. Ang profane ay ang mga makamundong bagay at ang sagrado naman ay ang mga bagay na mahiwaga na kung saan nagreresulta ng pagkakaroon ng relihiyon. Sa pag-aaral ni Durkheim, sinabi niya na lahat ng religious ideas at mga behaviors ay nagmula sa society mismo. Sa kanyang pananaw, ang relihiyon ay resulta ng social construction na nagmula sa pinagsama-samang desisyon ng mga tao sa kung ano ang mga bagay na sagrado o sacred at kung ano ang mga profane. Dahil ang anumang lugar ay maaaring maging sagrado, ito din ay maaaring maging banal. A space in actuality awaits the human act to purify it. Dahil dito, ang anumang lugar at lokasyon ay maaaring maging banal kung ang mga individual o ang society mismo ay nakikita ito bilang sagrado na kung saan maaari nilang gawing lugar na pinagdadausan ng mga ritual ng kanilang relihiyon at mga seremonyas upang maipakita ang kanilang pagiging deboto. Sa pag-aaral na isinagawa ni Nakiyong at Kong, naipakita na ang lugar pang relihiyon ay nagsasangkot ng pag-intindi kung ano ang sagrado. Ang refleksyon ng pag-uugnay ng spiritual na pagpapahalaga sa mga lokasyon ay iba-iba. Nagbigay din sila sa 4 na aspeto at ito ang mga sumusunod. Una, examining the symbolic religious significance attributed to cities, kingdoms, and temples, and investigating how human spaces attempt to replicate divine worlds. Second, there is an investigation of the symbolism present in religious buildings and artifacts. Third, there is an examination of how locations and objects acquire religious importance through sanctification. And lastly, there is an analysis of individuals' experience with sacred locations. Ang kahalagahan ng specific na lokasyon sa relihiyon, gaya ng mga kapilya sa loob ng mga malls, ang pinakasentro ng diskusyong ito. Ang mga kapilya ay nagsisilbing lugar na kung saan ang mga tao ay maaaring magdasal, dumalo sa banal na misa at maghanap ng mas malalim na koneksyon sa kanilang Panginoon. Kahit ito ay lumilihis sa nakasanayang forma ng simbahan,
Mayroon itong mga bagay gaya ng figures, disenyo, at iba pa na nagpapakita na ito ay sagrado. Mahalaga na alam at tandaan natin na ang presensya ng mga bagay-bagay ay hindi sapat upang tawagin ang isang lugar na banal. Ang pagiging banal ng lugar ay nangangailangan ng distinct at deliberate na proseso. Gaya halimbawa ng sinabi ni Father Esteban Lu na isang chaplain sa SM Mega Mall Chapel, na ang espasyo ay blessed at hindi officially sanctified o banal. Dahil dito, ang mga nagmamay-ari ng malls ay nagagamit pa din ang space para sa commercial purposes kung kinakailangan. Bilang resulta, ang mga kapilya ay may hangganan na kung saan ang maaari lang idaos dito ay ang mga seremonyas gaya ng banal na misa at kumpisal. At hindi pwedeng idaos dito ang kasal at pagbabaptismo. Sa pag-aaral naman ni na Aguilar at Lenesis noong 2019, sinasabi na ang pag-a-attend ng mga tao sa chapel masses sa loob ng mga malls ay maihahambing din sa naranasan nilang misa sa nakasanayang simbahan gaya ng organisadong seremonyas, makapangyarihang sermons, at nagbibigay oportunidad din upang makabuo ng relasyon sa kapwa mananampalataya. Sa huli, ang mga participants ay walang napansing matibay na pagkakaiba pagdating sa emosyonal at espiritual na pakikinabang sa pagdalo ng misa sa mga mall chapels kumpara sa mga nakasanayang simbahan. Hindi ba't ang gandang ideya nga na sa gitna ng busy at maingay na lugar, may espasyo para damdamin ang kapayapaan? Pero sa tingin mo, naging ipokrito ba ang simbahang Katoliko sa pagsasagawa ng misa sa mall? O gaya ng lahat, kailangan lang din nilang sumabay sa modernong pagbabago?